So, ang topic po natin ay pinamagatan po natin tagumpay. Amen! Naniniwala po ba tayo at naniniwala po ba kayo na kayo po ay mga mananagumpay? Lahat po ng mga nanampalataya at sumampalataya sa Panginoon Jesus ay ibinilang po ng mga mananagumpay. Hindi po tayo talunan kasi kasama po natin ang Panginoon. Kaya sabihin nga po natin, tagumpay! So mahalaga, nasa puso natin yan na tayo po ay mga mananagumpay. So basahin po natin yung talata sa aklat po ng sinulat po ni Apostol Pablo. Yan, Romans 8:37 po muna. Yung 37 lang po. Okay. Basahin ko po. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ang sabi po dyan, hindi sa lahat ng mga ito, sabi niya, sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So kung bakit ka magtatagumpay? Dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen! Sabi nga po nung inawit po natin kanina, sabi nga, tagumpay ay nawit ko na. So yung tagumpay ay makakamtan po natin lahat sa tulong at biyaya po ng ating Panginoong Jesus. Kaya si Apostol Pablo, nabanggit po niya yung salitang, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sa ganang iyo, sa ganang akin, hindi po natin kaya magtagumpay. Subalit, sa tulong at lakas na kaloob sa atin ng Panginoong Jesus, mapagtatagumpayan po natin yung lahat ng bagay. Dahil nagtagumpay na po yung ating Panginoong Jesus noong kung siya ay ipako at namatay, at pagkakaan po ng ikatlong araw, siya po ay muling nabuhay. Kung bakit po tayo ay mananagumpay? Kasi muling nabuhay yung ating Panginoong Jesus. At mula po doon, nagkamit po tayo ng buhay na pag-asa. Amen! Kaya tayo po, bilang mga mananampalataya ng Diyos, tayo daw po ay ibinibilang ng mga mananagumpay. Ano po ba yung mga dapat pagtagumpayan sa buhay po ng isang tao? Yan po ay binanggit po sa aklat po ng Romans 8:35 na binanggit po dyan sa 35. Yan. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, paranib, o kamatayan. So bago po binanggit po yung tagumpay sa 37, yun po yung dapat na pagtagumpayan po natin bilang mga tao na mananampalataya ng Diyos. Ano po ba yung unang binabagit po dyan? Ang sabi po dyan yung salitang kaguluhan. Alam niyo po, napakahalaga na kapag tayo ay nasa Panginoon, sa kabila po ng kaguluhan, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Lalo na po sa sistema po ng mundo, sabi po ng ibang tao, kaguluhan ka ng mundo, wala na tayo kang pag-asa. Subalit, kapag yung Panginoon ay nasa iyo, sa kabila po ng kaguluhan ng mundo, ikaw po ay magkakaroon po ng kapayapaan. Amen! Kasi nandyan po yung Panginoon na sa kabila ng kaguluhan ng buhay, ikaw po ay magkakaroon po ng kapayapaan po ng buhay. Kasi kapag wala po yung Panginoon, hindi mo kaya pagtagumpayan yung kaguluhan sa buhay. At bahagi po yan ng buhay ng tao. Sabi lang po natin, kaguluhan sa mundo, kaguluhan sa paligid mo, kaguluhan sa pamilya mo, sa buhay mo. So, bahagi po yan ng buhay ng tao. Subalit, sa tulong at biyaya ng Panginoon, kaya po nating pagtagumpayan yung lahat ng bagay na yan sa buhay po natin. Amen! Kaya po natin maging mapayapa, maging masaya sa kabila po ng kaguluhan sa buhay. Ano pa? Yung kapighatian. Bahagi din po ng buhay ng tao yung salitang kapighatian. O sa ibang salin ay kabiguan. Wala pong tao hindi dumaranas po ng kapighatian o kabiguan. Subalit, mapagtatagumpayan po natin yan sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon. Amen!
Umisa po kasi yung tao kapag dumaan po sa panahon ng kapighatian o sabihin po natin ay paguluhan ng kanyang buhay, kala niya tapos na po yung mundo. Hanggang doon na lang yung kanyang magiging buhay. Subalit lagi nating tatandaan, bahagi lang yan ng buhay ng tao at yung pong lahat ay napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Jesus. At kagaya ni Apostol Pablo, sabi niya, hindi ang mga bagay na yan ang magiging dahilan upang hindi tayo magtagumpay. Kasi kasama po natin ang Panginoon. At sa ating kapanahonan ngayon, ito po yung nakita ko, madali na po maka-adjust yung mga tao sa ating kapanahonan ngayon kasi nandyan po yung salita ng Diyos. Dati, sabi ko nga, kapag po yung tao dumating po sa panahon ng kapighatian, halimbawa, namatayan, matagal bago maka-recover yung mga tao. At sabi ko, ano po ng mga kapanahunan, dahil yung mga tao nun wala pang masyadong nakapakinggan na salita ng Diyos, isang linggo hindi sila maliligo kasi sa tindi ng kanilang kapighatian. Hindi po makakausap ng maayos kasi sa tindi po ng kanilang kapighatian. Ngayon, nakakita na ba kayo ng mga namatayan ngayon? Malungkot po ba o masaya? Normal lang. Diba? O malungkot ka doon parang hindi sila namatayan. Kasi madali na po nilang matanggap. Dahil napapakinggan po nila yung salita ng Diyos. Kasi lagi natin sinasabi, dumating na po kasi siya sa panahong itinakda sa kanya ng Diyos. Kaya dapat tanggapin po natin na maluwag sa ating mga puso na siya po ay kinuha na po ng Diyos. Kaya kapag po yung tao naintindihan niyo yun, aangat na po siya. Di ba? Kaya ako na, nakipagkwentuhan na po siya na nag-i-encounter na doon sa mga tao na pumupunta. So, madali po sila maka-recover kasi nandyan po yung salita po ng Diyos. So, ganun din po sa buhay natin. Dahil nandyan po yung Panginoon, madali po natin mapagtagumpayan yung mga kapighatian po ng buhay. Dahil alam po natin, panahon lamang po yan. Sabi nga po ni King Solomon, may panahon ng pagluha, may panahon ng pagtawa, may panahon ng pighati, may panahon ng pagsasaya. So yung buhay po, ganoon. Kaya kapag naintindihan mo yun, bahagi lang ng aking buhay. Pero salamat dahil alam po natin, pagkatapos nito, may kagalangan ay pagkakalog sa atin ang Diyos. Kaya, napakahalaga na kasama po natin yung Diyos at nandun po yung salita ng Diyos para mapagtagumpayan po natin yung mga kapighatian, maging yung pag-uusig. Bahagi po ng buhay natin yan. Dapat napagtagumpayan na po natin yung pag-uusig sa buhay po natin. Amen! Na halimbawa, yung mga mahal mo sa buhay, mga kakilala mo, hindi pa mananampalataya, bahagi lang talaga na uusigin ka. Subalit, napakahalaga na makita natin, hindi po tayo dapat na mahadlangan sa ating buhay pananampalataya na mga pag-uusig po sa ating mga buhay. Si mismo yung Panginoon Jesus, binanggit po niya sa aklat po ng Matthew, papapalat kayo kapag kayo pinag-uusig at pinagwiwikaan ng iba't ibang mga kasinungalingan ng dahil sa akin. Sabi niya, magsaya kayo at magalak dahil malaki ang inyong gantimpala doon sa langit. So, kapag nandyan po yung Panginoon at ang kanyang mga salita, imbis na magalit ka, o sabi ko nga, manghina ka, dahil alam mo yung salita ng Diyos, hindi ka po manghihina, kundi ka po yung isang taong mananagumpay. Dahil alam mo, pagkatapos nito, may pangako yung Diyos sa iyong buhay. At mismo yung Panginoon ang nagsabi kung paano inusig yung Panginoon, ganun din pong uusigin yung mga taong susunod sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba doon? At kung paano napagtagumpayan po yun ng ating Panginoon Jesus, kaya po natin pagtagumpayan yung mga pag-uusig po ng buhay. Lalo na kung ikaw po ay estudyante, di ba? Kung minsan may mga estudyante po talaga mabait. Na kung minsan, napagtawipan ka dahil ikaw ay isang mananampalataya ng Diyos. Uusigin ka. At ang malungkot to, ipagkakalat ka pa sa school. Kaya na, huwag po nating, sabi ko nga, huwag po nating patulan yung mga ganong sitwasyon. Kundi bahagi po ito ng ating buhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Amen po ba doon? Kahit na po yung mahal mo, kahit na po yung mga tito mo, mga tita mo,
na lalo na kung sila po yung mga matatalinong tao, na inuusig ka dahil doon sa iyong pagiging isang mananampalataya na Diyos, imbis na magalit ka, mahabag po tayo sa kanila. Amen! Dahil naniniwala po tayo, kapag yung tao, hindi po siya lubusang nanampalataya tumanggap kay Kristo, kapahamakan ang patutunguhan ng kanyang kaluluwa. Kahit matalino po siya, kahit mayaman po siya, wala po itong halaga. Maliban, nakilalanin po niya yung Panginoon at tanggapin niya bilang kanyang Panginoon at sawiling tagapagligtas. Kaya kapag inusig ka, maawa ka pa po sa kanila. Kasi hindi pa po nila nasusumpungan yung katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesus. Amen! Ano pa? Yung kahirapan o pagkagutom. Alam niyo po, sa buhay po natin, lalo na kapag ikaw po ay isang mananampalataya ng Diyos, dapat hindi ka na po mahandaran yung salitang kahirapan o pagkagutom. Kasi kuminsan, ito po yung nagiging hadlang o yung pagkagutom. Alam niyo po, si Apostol Pablo, na siya po yung naglingkod sa Diyos, dinanas po niyang lahat yan. Na nagutom po siya dahil sa kanyang pagsunod at pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Kasi noon, iba yung sitwasyon po noon Sa kapanahunan nga po natin ngayon, napakapalad po natin. Dahil doon, naglalakad lamang po sila. Nagbabangka. Ngayon, nakasasakay na po yung mga tao. At sa pagkain naman, binabawalan pa. So, hindi na po tayo, hindi na po tayo nahadlangan ng salitang gutom o kahirapan. Kasi sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pagmamahal po sa atin ng Panginoon, na sabi nga ng Bible, si Jesus na parito pang magbigay ng buhay at ng kasaganaan dito. Kaya yung mga tao ngayon, hindi nagdadayo. So sagana po ng pagkain. Daming tumutubong mga side effect. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay po natin dahil wala na po tayo sa pagkagutom, wala na po tayo sa salitang kahirapan. Doon po kasi talaga mahirap. Kaya po sa Bible, nakikita nyo yung mga patotoo, yung babaeng baon na talagang wala na, last money. Tayo naman po, kahit pa paano, may laman pa naman po yung wallet po natin. Amen. O yung pong kagaya po ni Elias, ng kanyang kapanahunan, di ba? Makita natin, dumanas din po siya ng pagkagutom. Kung di po siya dinadalhan ng uwak, wala po siyang makakain. Tapos ginamit din po ng Diyos yung isang babaeng Sarepta na namumulot po ng patpat. Makakain man lang sila bago mamatay. Ganun po yung kalagayan po noon. Subalit sa ating kapanahunan ngayon, napakapalad po natin. Amen! Dahil tayo po ay hindi na po dumanas ng ganong sitwasyon, yung pagkagutom, yung kahirapan, ano pa, yung panganib. Alam niyo po, kung bakit ay sulat po ito ni Apostol Pablo, kasi doon po talaga matindi po yung panganib. Kapag ikaw po ay nagbabahagi po ng salita po ng Diyos. Kaya po si Apostol Pablo, dahil po pagbabahagi po ng gospel, nakulong po siya. Kaya tayo sa biyaya ng Diyos, wala po tayong ganong pag-uusip. Kapag nag-share ka ng gospel, hindi ka naman ipukulong. At ang maganda sa ating kapanahunan ngayon, kapag nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, yung mga tao, naunawaan po nila yung salita po ng Diyos. Inuunawa po nila yung salita po ng Diyos. Hindi kagaya noon talaga, inuusik po ng napakatindi. Kaya sila po ay dumadanas po ng panganib, o maging sa paglalayag po nila, o may mga kagalapan na nabibingit po sa kamatayan yung kanilang po mga buhay. So sabi niya, sa kabila po ng mga panganib, tayo po ay mga taong mananagumpay. Ano pa? Yung kamatayan. Alam niyo po, sa mga sitwasyon ng buhay, napakahalaga na hindi po tayo yung kanunan, kundi tayo po yung mananagumpay, maging salitang kamatayan. Amen? Sino po dito yung natatakot pang mamatay? Wala ka na nakatasat kami. So alam niyo po, yung kamatayan, hindi po siya kinatatakutan. Amen? Yung kamatayan ay pinaghahandaan. Kasi bakit ka matatakot mamatay? Hindi mo naman po alam kung kailan ka mamamatay. Mayroon na po bang nagsabi sa buhay ninyo na bukas, makalawa, sa isang buwan, sa isang taon, mamatay kayo? Yun nga pong tinataningan, hindi pa po sigurado Di ba?
Sabi niya, mabubuhay na lang po kayo ng 6 na buwan. Sa awa ng Diyos, lumalagpas pa. Yung iba naman, dahil hindi nila inisip yung kamatay, hindi nila alam nung sila'y natulog, namatay na pala. So yun po yung buhay. Ang sabi nga ng Bible, yung buhay po natin, nung tayo po ay isilang dito sa ibabaw ng lupa, may nakatakda na po doon sa langit. Nakasulat na po doon. Ang sabi po ng kas ng awit, ako yung nakita na hindi pa man isinisilang, batin mo na kung ilang taon ang haba ng aking buhay pagkat ito ay nakatitik na sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Ang Diyos lang nakakaalam kung ilang taon po tayo mabubuhay dito. Amen. Pasilin po natin, yung iba dumanas po ng sakit. Pero hanggang ngayon, buhay. Yung iba naman, hindi naman nagkasakit. Nakatulog lang, patay. Bakit? Hanggang doon lamang po yung kanilang buhay. Kaya yung kamatayan, hindi po siya kinatatakutan. Amen. Lalo na kung ikaw ay totoo ng sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang pangako niya, sabi po ni Jesus doon sa John 11, sabi niya po doon, 25, ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Mamatay man po yung ating physical na katawan, subalit yung ating kaluluwa, may pangako po sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen! Ang namamatay lamang po sa isang totoong nanampalataya kay Kristo ay yung kanyang physical na katawan. Yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu, hindi po siya namamatay. Kasi ito po yung babalik sa Diyos na magkakamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Subalit, yung mga tao hindi sumampalataya at tumanggap kay Kristo, hindi lamang po kamatayan physical yung kanyang tatanggapin, kundi kamatayan pong spiritual. Na sabi ng Bible, ito po yung ikalawang kamatayan na yung mga tao, yung mga kaluluwa ng mga tao ay bubulid sa dagat-dagatang apoy at asupore na siyang pangalawang kamatayan. Kaya sa isang totoong mananampalataya ng Diyos, ikaw po ay isang mananagumpay kahit sa kabila po ng kamatayan. Amen! Sa mga bagay po na yan, nahandangan po tayo. Dapat sa mga bagay na yan, tayo po yung mga taong mananagumpay. Amen po ba doon? Kasi alam mo, kasama po natin ang Diyos. Mapagtatagumpayan po natin yung lahat ng bagay na yan dahil sa pagmamahal po sa atin ng Panginoong Jesus. Amen? Huwag lang po kayo makakabalita. Ay, may naglalagay na kapor. Kapor lang. Natakot na, hindi na makatati sa daan. So, huwag po tayo mahanda na sa ganung sitwasyon. Kundi sabi nga, napagtagumpayan na po yan ng Panginoon at tayo po ay mga mananagumpay ng Panginoon. Pangalawa, sabi nga, sa mga matinding pagsubok. Yan. Alam niyo po ba, may mga matinding pagsubok sa buhay ng tao. Na sabi nga, ito po ay nasa buhay at kamatayan. Ito po ay mga matinding pagsubok. Tingnan po natin sa aklat po ng 2 Chronicle chapter 20. Ito po yung kwento po ng ni Josaphat. Yan. Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita, at ilang Menita si Josaphat. Tatlong ano po yan? Tatlong bayan. Nilusob po si Josaphat. Kung titignan natin, tatlong pagsubok na matindi na biglang dumating sa buhay mo. Di ba? Matindi yan. Tatlo. Hindi lang isa. Kasi kung isa lang, kumbaga sa magsusuntukan, 101, medyo may taamdakan, di ba? Yung pagkatatlo, tapos ikaw mag-isa, may hirap manalo. Di ba? Kung sa physical. Subalit pakita natin dyan yung ginawa po ni Josaphat. Kapag tayo dumadaan ng matinding pagsubok ng buhay, ito po yung dapat po natin gawin. Okay. Sa talatang 3, 29, sabi nga po dyan ay manalangin. So, masay ko po, nabahala si Josaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Nagpipon-pipon ang buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. At sila'y buhat sa iba't ibang lunsod. Tumayo si Josaphat sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo
templo. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at mga buong kalangitan. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpapalayas sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa niyo yon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templo nito upang dito kayo sambahin, sabi nila. Kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templo ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba, tatawag kami sa inyo, pakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. So makita natin, si Josaphat noong kanyang kapanahunan, noong siya po ay didigmain ng tatlong malalaking bayan, sabihin na po natin bayan na lang, ng mga samahan, ang una po niya ginawa, sila po ay sama-samang nanalangin. Kasi sabi po dito sa huling talata, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot, o tagutom, haharap kami sa templo ito upang humingi ng tulong sa inyo. Sapagat dito kayo sinasamba, tatawag kami sa inyo, pakinggan niyo kami, at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. So sa buhay po natin, maganda na una po natin gawin. Kapag tayo dumating sa matinding pagsubok ng buhay, tayo po ay manalangin sa Diyos. Amen! Imbis na mabalisa ka, imbis na mag-alala ka, ang gawin po natin ay manalangin. Si Josaphat, yun po yung ginawa niya. Manalangin po siya. At hindi lang po siya yung nanalangin, pati yung buong bayan. Sama-sama po silang ayuno, sama-sama po silang humalangin. Halimbawa, ilagay po natin sa ating mga pamilya. May mabigat na pagsubok sa pamilya po natin. Imbis na magtalo-talo po kayong pamilya, imbis na mag-away-away po kayong pamilya, ang gawin po natin ay sama-sama po tayo manalangin. Amen? Kasi po, malaki yung nagagawa po ng panalangin. Yung hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin po ng Diyos. Kaya si Josaphat, yun po yung una niyang ginawa, panalangin po siya. At sa buhay po ng tao, hindi po natin maiwasan kung minsan yung ganyan sitwasyon. May dumadating po na matinding pagsubok sa buhay po ng tao. Subalit kapag po yung pamilya sama-sama na nanalangin sa Diyos, napakagaan na bigyan ng solusyon ng Diyos yung mga pagsubok ng ating buhay. Amen po ba doon? Pangalawa, sabi po dyan ay manalig. Yan. Sa talatang 15, ang sabi po dyan, sinabi niya, makinig kayo, Haring Josaphat, at kayong mga taga-Huda, Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masira ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa sis. Makakasagupan ninyo sila sa may dulo ng libis, ng silangan, ng ilang. Hindi kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Si Josaphat at ang buong Huda at ang mga mamamayan sa Jerusalem ay nagpatiwa ka at sumamba kay Yahweh. Sabi po dito ay manalig ka sa Diyos. Hindi sa iyo po yung laban, kundi ang laban ay sa Diyos. Hindi ikaw yung magbibigay ng solusyon sa mga matinding pagsubok ng buhay mo, kundi yung Diyos. Amen! Kasi pagka ikaw, susuko lang po tayo. Bakit? Nagkawa ka naman din pagkakasakit. Di ba? Bilang tao, susuko ka. Wala akong pag-asa. Umamatay na ata ako. Di ba? O kaya, dumating ka sa punto na walang pinansyal. Di ba? Bilang tao, gusto mo na sumuko. Ayoko na kasi wala naman kami panggastos. Wala naman kaming pera. Pero kapag yung tao nanalig sa Diyos, yung Diyos gagawa po siya ng paraan. Amen?
Yung hindi kaya gawin ng tao, kaya gawin po ng Diyos. Yun po yung mahalaga doon. Manahan ka lang sa Diyos na siya yung magsusupply at magsusupply ng lahat ng ating mga pangangailangan. Yun nga ang mga bagay na imposible, nagiging posible. Di ba yung mga tao, hindi mo naman inaasahan na tutulong sa iyo, biglang tumutulong sa iyo. Di ba? Kasi nandun po yung pagkilos ng Diyos eh. At sabi ko nga, manalig ka lang sa Diyos. Huwag kang mabalisa, huwag kang mawalan po ng pag-asa. Sila nakipagdigmaan eh. Kaya sabi dito sa talata natin binasa, ulitin ko lang, para makuha po natin, sinabi niya, makinig kayo, mga Ibo-sapat, at kayo mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot, ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway, ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Sabi nga dito, huwag daw tayo masiraan ng loob, huwag daw po tayo matakot dahil ang Diyos ang magbibigay katugunan, katagumpayan ng lahat ng bagay. Amen! Pagka natakot ka na, masisiraan ka ng loob. At kapag nasiraan ka na ng loob, wala na. Mawawalan ka na po ng pag-asa sa buhay. Kaya sabi dito, huwag kayong masisiraan ng loob. Huwag kayong matatakot. Sapagkat ang Diyos ang kasama po natin. Amen! Maging sa panahon po natin ngayon, tayo masisiraan ng loob, huwag tayo matatakot. Kasi kasama po natin ang Diyos. Maliban na lang kung wala ka talagang matibay na pananalig sa Diyos. Kaya ka lang masisiraan ng loob, kaya ka lang matatakot. Naalala ko yung kwento ng mga alagad nung sila po ay naglalakbay. Kasama na po nila yung Panginoon. Biyod nyo, kasama na po nila yung Panginoon sa bangka. Eh, dumating po yung malakas na hangin. Lumaki po yung alon. At ang sabi po doon ng kwento ay halos lulubog yung kanilang bangka. Ang ginawa po nila, natakot, nasiraan ng loob. Tapos, ginising po nila yung Panginoon, Panginoon, lulubog po tayo, mamamatay po tayo. Kasama po nila yung Panginoon. Alam niyo po, ang ginawa po ng Panginoon, tumayo. Sinaway po yung hangin, sinaway po yung dagat, bumaya pa. At ang sabi po niya sa mga alagad, kailiit naman ang inyong pananampalataya. Kasama po nila si Jesus, nag-alilangan po sila. Bakit? Sa kakulangan po nila ng pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoon. Sa buhay po natin ngayon, ito din po yung makita natin. Kapag hindi po natin lubos at kilala yung Panginoon sa buhay mo at yung pananampalataya mo hindi siya gano'n katindi, talagang masisiraan ka na loob mga kapatid. Subalit kung kilala mo yung Panginoon at nananampalataya ka sa Kanya, hindi ka masisiraan na loob o matatakot man. Amen! Kaya mahalaga makilala mo talaga si Jesus. Sino si Jesus? Siya yung Panginoon. Siya yung tagapagligtas. Siya yung dakilang magagamo. Siya yung ayaw mag-supply ng lahat ng mga pangailangan. Yung mga bagay na imposible ay imposible sa Kanya. Kung gano'n yung paniniwala mong pananampalataya, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mabalisa sa iyong buhay. Amen? Mabuti pa si Jonas. Yung kwento ni Jonas, kung alam niyo po yun, si Jonas, dahil kilala po niya yung Diyos sa kanyang buhay. Kaya lang, ang mali lang kay Jonas, hindi siya sumunod. Kaya nung hindi siya sumunod, sumakay po siya doon sa isang barko, ang Diyos nagpadala po ng napakalakas na bagyo. Unos. Kaya yung mga tao nandoon, dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, natakot. Itinapong lahat yung kanilang daladalang bagahe. May dalang maleta, may dalang damit, may dalang pagkain. Itinapong lahat sa dagat. Tapos si Jonas, anong ginagawa? Natutulog. Kasi kilala po niya yung Diyos niya. Siya yung may likha ng langit at lupa, siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya nung ginising po siya, oy, sabi niya, bakit ka natutulog dyan? Bumangon ka, manalangin ka sa Diyos upang hindi tayo mapahamak. So, kung nakita ni Jonas yung sitwasyon, sabi niya, ganito po yung gawin po ninyo. Itapon niyo po ako sa dagat, papayapa po yung dagat. Hindi po natakot si Jonas na itapon sa dagat kasi alam niya, naiingatan po siya ng Diyos. At tama naman, di ba?
naganda po yung Diyos na napakalaking isda. Kinain si Jonas, hindi namatay. 3 days. At ang maganda po doon, isinadyan po siya ng isda. Doon sa tuyong pasigan, doon sa dapat niyang puntahan, doon po siya itinawid po ng isda. Kasi inutusan po ng Diyos yung isda. So sa buhay po natin, kaya utusan ng Diyos yung lahat ng bagay upang matugunan yung ating mga pangangailangan. Amen? Ano po yung matinding pagsubok sa buhay po natin? Sabi nga, huwag po tayong matakot o masiyawaan ng loob. Manahalig po tayo sa Diyos. Amen! Kung may nadaanan po kayong pagsubok ngayon, matinding pagsubok ngayon, so kung paano kayo pinagtagumpay ng Diyos, sa susunod na pagsubok at dadaanan po yung pagsubok, patuloy pa rin po kayong pagtatagumpay po ng Diyos. Dahil ang Diyos po natin, hindi po siya nagbabago sa kanyang mga salita, hindi po siya nagbabago sa kanyang mga pangako. Amen! At sabi po dito, sumunod sa utos ng Diyos. Si Jonas ay si Jehoshaphat, sumunod po siya sa utos ng Diyos. At nung po siya sumunod sa utos ng Diyos, ang sabi po diyan, sila po ay nagtagumpay. Kung ano po yung pinagagawa po ng Diyos, ginawa na po nila. Sabi po ng sumunod na talata, pumili kayo ka ng mga awit. Mayroon doon, labanan, espadahan. Labanan po talaga ng ano. Kaya lang, ang ginawa po nila, umawit. Sa matinding pagsubok ng buhay nila, sila po ay umawit. Nasabi dito, kaya kapag malungkot ka, awitin mo yung, ako ay masaya. Ako ay masaya. Doon na wala po yung lungkot mo. Di ba kasi ang kinata mo, masaya. Ganun lang po kasimple. O kaya, nabibigatan ka. Di ba? Sabi mo, he will carry you. Awitin mo po yun. Ang daming pwedeng gawin. Kesa sa magmukmuk po tayo o walang po tayo ng pag-asa. Umawit po tayo sa Diyos. Amen? Si Apostol Pablo, saka po si Silas, nung sila po ay nasa bilangguan, ano po ginawa nila? Manalangin at umawit. Ano po yung ginawa ng Diyos? Nagpadala po siya ng anghel. Nabuksan po yung mga pintuan ng bilangguan. Nakalag po yung kanilang mga talikala. At mula po doon, sila po ay nakalaya. Bakit? Nandun po yung pagkilos ng Diyos. Sa buhay din po natin, kapag hindi mo kaya na yung pagsubok ng buhay mo, problema ng buhay mo, matinding sitwasyon ng buhay mo, manalangin ka, umawit ka sa Diyos. Mula doon, papayapa po tayo, at mula po doon, gagawa ng himala yung Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi kung minsan, ginagamitan po natin ang sabi po natin ng lakas. O paraan. Kaya kung minsan, nabibigo po tayo. Kung bakit nagtagumpay si Jehoshaphat dahil sa kaloob sa kanila ni Yahweh. Kung bakit po tayo magtatagumpay dahil sa kaloob sa atin ng Diyos. Amen? Hindi po sa atin, kundi dahil po sa ating Panginoon Diyos. Kasi siya po yung Diyos na nagtagumpay at mananagumpay. Kaya po tayo ay tiyak na magtagumpay sa tulong po niya. Amen? Kaya si Jehoshaphat, umuwi po sila tuwa-tuwa. Ganun lang pala. Takot na takot tayo. Ang kailangan lang palang gawin, manalangin. 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 Sumunod sa utos ng Diyos at mula doon, kakamtan po natin yung tagumpay. Amen! Pangatlo, sabi ko dyan, ating mga kalagayan ngayon. Yan. Sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya ng Diyos, sa ating mga kalagayan ngayon. Sabi dyan, bilang magulang. Alam niyo po, hindi po natin kayang paunahan yung bawat pamilya po natin, maliban na pangunahan po tayo ng Diyos o samahan po tayo ng Diyos bilang mga magulang. Amen. Kaya yung ibang mga magulang, sumusuko na. Kasi yun po yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Hindi ipagkakaloob sa inyo ng Diyos yun. Ba, nagkalak po kayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Ipinagkatiwala po sa inyo ng Diyos yan, gaya po natin pagtagumpayan yung mga bagay po yan. Amen po doon, mga magulang. Minsan po kasi, sumusuko tayo agad, natatakot tayo agad, nag-aalala po tayo agad, nababalisa po tayo lahat. So, sabi nga, may Diyos po tayo. Amen! Na nagtiwala po sa atin, at pinagkatiwala po sa atin yung mga pamilya po natin,
Kaya siya din po yung magbibigay sa atin ng tagumpay sa buhay po natin bilang mga magulang. Maging sa mga anak, bilang mga anak. Sabi nga, kaya po natin magtagumpay sa tulong at biyaya po ng Diyos. Kasi kung minsan bilang mga anak, natatakot tayo sa buhay, nag-aalala po tayo sa buhay, at kung minsan gusto po natin sumuko, subalit sabi nga, lagi natin tatandaan, nandyan po yung Diyos na magbibigay sa atin ng tagumpay. Ano pa? Yung mga nagtatrabaho. Ito po yung kalagayan po ng mga naghahanap buhay. Sabi ko, ano walang hanap buhay, nananalangin, Lord, bigyan niyo po kami ng trabaho. Sa biyaya ng Diyos, pinagpala naman po ng Diyos, binigyan. Kaya lang, nung nagtatrabaho na, eto na. Gusto na sumuko. Nakakaisang buwan pa lang. Hirap na. Hirap pa lang. Kaya po natin yan kasi ipinanalangin po natin yan at ipinagkatiwala po yan sa atin po ng Diyos. Amen! Kaya po natin yan. Kung isa, kapag talaga ikaw lang, hindi mo kaya. Pero kapag nandyan po yung tulong ng Diyos, makakayanan po natin at mapagtatagumpayan po natin yan lahat. Amen po ba daw? Huwag po tayo susuko. Kasi ito po yung kailangan po ng tao. Madaling sumuko, madaling kuminto. Sa paghahanap buhay. Madaling sumawa. Di ba? Yun po yung mga naghahanap buhay. Ano po ba yung hanap buhay na magaan? Matulog. Hindi naman po hanap buhay, di ba? Kasi ano po ba yung natutulog? Wala. Kaya nga po tayo binabayaran kasi naghahanap buhay po tayo. At biblically, sabi ng Bible, sa iyong pawis magagaling ang iyong kakainin. Amen! Amen. Kaya yung mga nagtatrabaho, tsaga lang. Tuloy lamang po tayo at kaya po natin pagtagumpayin niya sa tulong po ng Diyos. Yung mga estudyante na po ba dito na sumusuko ng mag-aral? Wala ka naman. Sabi po ng iba, makatapos lang ako ng high school. Pwede na. Hanggang high school lang yung pangarap mo? Hindi pa naman ako sabi. May kunayin pa. 4, sabi po nila. Matagal naman. 4 na taon na naman. Alam niyo po, yung umaayaw, hindi nagwawagi. Amen. Yung nagwawagi, hindi siya umaayaw. Kaya kapag umayaw ka mag-aral, talo ka. Sabihin mo doon sa katabi mong estudyante, kapag kuminto ka, talo ka. Maganda, dumating yung panahon. May diploma. Hindi diploma. Di ba napakasaya noon? Sabi ko, napakapalad po ng mga estudyante ngayon. Kasi binigyan po kayo ng pagkakataon ng inyong mga magulang na mag-aaral. May space. May scholar. Nung kami po, gusto namin pumasok ng eskwelahan, sabi ng tatay namin, magsaka ka naman. Sino ba naman yung magtutuhan? Gusto mo mag-aral. Tapos sasabihin ng tatay, magsaka ka naman. Kaya mapalad po yung mga estudyante ngayon na binigyan po ng pagkakataon na pumasok po ng eskwelahan. At alam niyo po, lahat po ng ayuda ginagawa po ng gobyerno upang kayo po ay magtagumpay. Amen! Ang kailangan na, huwag po tayong susuko bilang mga estudyante. Abutin po natin yung pangarap natin at makamtan po natin yung tagumpay pagdating po ng tamang panahon. Huwag po kayong mainggit doon sa mga nagtatambay-tambay. Kasi yung iba, ito po yung kailangan po ng estudyante. Dahil tayo mga kasama sa school, nagkakating class, nandun sa 7-Eleven. Alam niyo po, huwag po natin sayangin yung bawat panahon at pagkakataon. Amen po ba doon? Amen. Maganda, dumating yung panahon. Kasi ito po yung usap po sa mga estudyante. Pagkaraan po ng 10 taon, nakagraduate, ay, ano tayo ng ano? Magkita-kita tayo mga magkakaeskwela, magkakabats. Di ba, may mga ganun mga kwento ng mga estudyante. Ngayon, magkikita-kita po kayo. Uy, kumusta na? Ano natapos mo? Engineer, ha? Yung mga natapos, sabi niya, ako engineer. Ikaw, ano, doktor? Ay, tutuwa sila, ikaw. Hindi ka maka-ipo. Konduktor. Alam niyo po,
pinayagan ka ng Diyos na pumasok ka ng eskwelahan para ikaw po ay magtagumpay. Amen? Yun po yung ilagay natin sa puso natin, sa isip natin. Hindi ka diligan ng Diyos para sinayang mo lang yung pagkakataon kaya hindi nakatapos po ng pag-aaral. Sa panahon po natin ngayon, yun po yung nakita ko. Kaya bilang mga estudyante, huwag po ninyo sayangin yung panahon at pagkakataon. Amen? Pag po nakatapos kayo, kayo din yung magiging masaya. Kasi makapaghahanap ka ng anak buhay. Pagka hindi ka nakatapos ngayon, saan ka pupulutin? Magtitinda. Huwag na dyan sa Balakaso. Ano pa? Kasambahay. Ano ba? Magtitinda ka ng baseball. O, barbecue. Samantalang binigyan ka ng pagkakataon kasi hindi mo lang sinayang mo lang. Kaya tayo po, bilang mga mananampalataya ng Diyos, ang panalangin po natin lahat, makatapos po kayong lahat ng pag-aaral. Amen? Kasi ano po yun isang kagalakan po sa isang magulang na nakapagtapos po ng pag-aaral ng kanyang po mga anak. Sabi po yan, biyaya ng Diyos, sa aking pagiging pastor, sa pagkapastor po po sa Diyos, tapos po sila. Si Seiya na lang, 4 year college na po siya kayo. Si Devin, tapos po siya. Si Micah, si Kaya, nandun po siya sa Israel ngayon. Nagpamahinga kasi wala po silang pasok. Si Seiya, di ba? Ano na lang, kalahating semester na lang, nakatapos na sila. Isang kagalakan po sa isang magulang na nakatapos po yung kanyang anak. Kasi bakit? Nagtagumpay po sila. At nagtagumpay yung magulang, nagtagumpay yung anak. Di ba? Kagandang tagumpay po noon. So, panalangin po natin yon. Sabi nga, ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng tagumpay at siya din po yung magbibigay ng kapaanan upang maabot po natin yung lahat ng bagay bilang mga estudyante, bilang mga kabataan. Sabi nga, tayo po yung mga maging mananagumpay. O ano man yung sitwasyon sa buhay, pinakailangan tayo po ay maging mananagumpay sa buhay. Amen? So, mahalaga po yon. At sa aklat po ng 1 Corinthians 10:13, sabi dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Sabi nga, kung may pagsubok ka ngayon, dinaanan din niya ng ibang tao. Dapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Hindi ka susubukin ng Diyos ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan. Sa ibang salin po sa yung makayanan, mapagtagumpayan ito ng paraang upang malampasan. So, basahin ko po sa ibang salin. Sabi ito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen! Diyos pa rin yung magbibigay sa atin ng lakas upang tayo po ay magtagumpay. Kaya yung mga pagsubok ng buhay, huwag niyong isipin na kayo lang. Lahat ng tao may kanya-kanyang pagsubok ng buhay. Amen! Sabi ko, napakapalad natin. Bakit? Wala ka doon sa ICU. Hindi ka po dinaanan po ng matinding bagyo. Sa ibang lugar, natanggal po yung mga bubong ng kanilang mga bahay. Tayo, sa biyaya ng Diyos, isang malakas lang na hangin na dumaan. Pagkatapos nun, wala na. Ulan-ulan lang. Sa ibang lugar, matindi. Kaya huwag mong isipin na dumaan ka ng pagsubok, mas matindi yung pagsubok nila. Amen po ba doon? At sabi dito, dapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ang higit sa inyong makakaya. Kaya po natin. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo kapatid? Kaya mo. Minsan kasi, sinasabi mo agad, hindi mo kaya. Kaya po natin. Hindi ipahintulot ng Diyos yung isang pagsubok na hindi ko kaya. Kaya po natin. Kaya pinahintulot ng Diyos na dumaan ka sa ganyang pagsubok. At ang maganda po doon, sabi niya dito, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. So, dyan ay malampasan. Ang Diyos po ang magbibigay po sa atin ng lakas upang malampasan po natin ito. Sa ganang iyo,
susuko ka talaga. Aayaw ka talaga. Subalit sa tulong ng Diyos, sabi niya dyan, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan yung mga pagsubok. Kung bakit ka nandito ngayon, nakatayo ngayon, kasi binigyan ka ng lakas. Kaya mo napagtagumpayan yung mga pagsubok ng iyong buhay. Amen? Lagi lang tayong manalig sa Diyos. At huling talata na gusto kong basahin sa inyo, ang sabi po dyan sa 2 Corinthians 2:14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa pangalan ng tagumpay. Kasama po tayo palagi sa pangalan po ng tagumpay. Amen! Kasama po tayo doon. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Wala kang dapat na ikabalisa sa iyong buhay. Sabi niya, ngunit, salamat sa Diyos at lagi kami isinasama sa pangalan ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. Nung tayo pinakipag-isa sa Panginoon Jesus, kasama ka na po sa mga tagumpay na pinagtagumpayan ng ating Panginoon Jesus. At sa pamamagitan namin, pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabarong halibuya na pagkakilala sa Kanya. Amen! Kaya